Welcome to the Daily D Talks, Sona Edition. Huh? And guys, it's the Detox King and I just want to share with you kung paano ba ako nakapag-lose ng 80 pounds, no? From 253 pounds to my lightest nasa 169.9 pounds and kung paano ko na-reverse yung aking pre-diabetes. Na pag inisip ko ngayon, parang feel ko naging type 2 diabetic na ako eh. Because that happened during the pandemic nga. And yun, hindi ako nakakalabas kaya hindi ako nakapagpa-check. Pero grabe, I was experiencing yun. Hypoglycemia, no? Yung lethargy, yun, nakasipap nga ako eh. Nakasipap ako habang natutulog. Diba? So may machine ako para lang matulog. And ang mahal nun, mahal din ang maintenance nun, diba? Pero nung nag-lose na ako ng weight, trinay ko nang tanggalin yung CPAP and guys, okay naman na. Hindi na ako inaantok. Dati kasi kahit mga 8 or 10 hours tulog ko, inaantok pa rin ako, basta maupo lang ako. Eh, nangyayari pala yun kasi nga may apnea ka, may sleep apnea ka. So, hihilik ka, tapos ang quality of sleep mo, bagsak. Diba? So, may ganun. And, so, bigay ko lang sa inyo yung story ko, no? And, yun, during the pandemic din, doon ako lumobo, no? 253 pounds, and napabayaan ko yung katawan ko. And to be honest, when I think about it, ang katawan ko, sira na. Sira na yung katawan ko internally. That is why I have to monitor, di ba? Kung ano yung kinakain ko. Lalo na nasa 36 na ako. So, iba rin panahon din talaga ngayon. Pero, ang iniisip ko nga, kung mas alam lang natin as a society yung tama na diet, hindi siguro ganito yung mangyayari sa akin. Isipin mo, there was a time na akala ko okay lang kumain ng siomai. Yan, siomai. Kasi sabihin naman niya, beef naman yan. Ito, pork naman yan. Pero habang tumatagal kasi ako sa industry, sa business, no, ng food, na-realize mo na, tapos nag-experiment ako sa katawan ko, di ba? Parang tinutukan ko talaga yung food ko. And then that's when I learned. Oo nga naman, ang siomai, processed food. Tapos, kaya mura yan, dahil hindi naman purong beef yan. Di ba? Hinahaluan niya ng mga extenders. Ano yung mga extenders? Carbs and fat. Kasi mas mura yon kumpara sa protein. So, in effect, pag yun ang kinakain mo, hindi pala protein na kinakain mo. Basically, ang kinakain mo, carbs and fat. Diba? Kaya hindi ko lang alam kung mapapakita ko, pero yung may picture ako, no? Sa Boracay kami. Yung pagdating ko sa Boracay, yung mukha ko sobrang liit, sobrang tight. Tapos after 4 days in Boracay, grabe mukha ko, lobo. Sa akin kasi, ang pinakaunang lumalaki, tumataba, nagboblog yung face. So baka ganun din kayo. Alam nyo kagad na parang, teka, may mali akong kinain. Kasi yung mukha yung lumulobo, di ba? So, ganun yung nangyari. Tapos, yun, sabi ko, ganun pala effect. Di ba? Yung iba pang mga is fried chicken, for example. Fried chicken, natural naman yan eh. Manok yan eh. Kitang-kita mo naman, di ba? Na hindi siya processed. Then, ang pinaka, kumbaga, delikado talaga sa deep fried chicken, lalo na yung mga nasa fast food, yung oil na ginagamit. Okay? So, the oil that they use, syempre, commercial oils yan. Maliban sa cheap sila, napaka-heavy duty. No? Artificial ang mga yan. So, now, pag nanuot yung oil sa loob mismo ng manok, diba? Tapos kakainin mo yun, yes, napakasarap, di ba? Pero pag kinain mo yun, nanuot na yung oil doon. So, kakainin mo, basically, maliban doon sa manok, yung oil na artificial, na hindi maganda sa katawan natin. And, kung ano man yung kainin natin na
artificial. Dahil hindi alam i-process ng katawan natin. What ends up happening is, insulin kagad eh. Tumataas agad yung insulin natin. Parang yun ang automatic response sa katawan natin. Na parang, okay, may pinasok ka sa tiyan mo, pero hindi ko alam kung ano yan. Fat storage mode na lang ako. Ganun ang nangyayari, guys. Kaya, alam mo, kahit sa Coke Zero, guys, hindi ako pumapayat. So, kahit na hindi ako kumain, so, hindi ako kakain, breakfast, dinner. Sige. Tapos, sabihin mo ng clean, di ba? Clean ng diet. Pero nagko-Coke Zero ako. Let's say, yun ang drink ko for lunch. Grabe, as in, sobrang weird. Pero talagang hindi ako naglo-lose ng weight. Hindi ako, alam mo, sumisi. Hindi naging tighten yung katawan ko. So, kaya ako, pagka talagang cleaning, as in, clean diet talaga, tubig lang talaga. Tapos, natural, di ba? Pwede ako mag-tea. Yan, yung mga products namin, juice, di ba? Pero binabawasan ko yung sugar, mga 25%, 50%. Yan, kasi sensitive na ako eh. Sensitive na ako sa asukal din. So, yun. Ganun ang ginagawa ko. Kailangan ko talagang pababain yun. And taasan yung fiber. Kulay, no? Kanin, minsan tumitikim din. Di ba? Tikim-tikim. Pero ang priority ko talaga, i-hit yung fruit na talagang pagpapayat. Yung umabot ako ng 169. Every other day na lang ako kumakain. No? So, may one day ako na hindi kakain. So, parang nagka-36-hour fast ako. So, kunyari, today, hindi ako kakain. The next day, kakain ako pero lunchtime na. And then from there, hindi na naman ako kakain hanggang the next day. So, ang naging effect, guys, napansin namin, habang nagsha-shower ako, pag ganun ko, may sumasamang buhok. Pero hindi lang siya yung isa, dalawang, hindi, marami. Parang 10, ganun. Parang nagsha-shed ako. Habang tumatagal, napansin nga namin, nakakalbo ako. So, hindi mo kailangan dagdagan ng gamot yun. Ang kailangan mo pala doon, protein. So, itong run ko na to, kailangan ko lang ma-hit yung protein goals ko, which is 0.7 times 160 pounds. So, 160. So, 0.7 times 160. Nasa mga ano yan, 100 to 112 grams of protein. Yun lang kailangan kong i-consume. Diba? And, paano yun? Siyempre, ika-count mo yun, nahanapin mo yun sa using yung mga apps, no? Minsan, pwede mo nga ipa-chat GPT na lang kasi kunwari, itlog, di ba? Simple lang naman. Ilang grams of protein ba yan? So, ganun ginagawa ko ngayon. Tignan mo, kung mapalimbo ko, di ba? And then, so hopefully, sana may natututunan kayo, no? Habang sinashare ko to. Sa mga naka-follow sa akin, this might sound repetitive, no? Pero I'm not out here to... It's so simple eh. Napakasimple lang nung... Well, sa umpisa, it's very complicated. But after years talaga, kasi ako 11 years na akong into fasting, into health, di ba? Pero for the past 2 years, doon ko lang talaga na-drill down pagdating naman sa pagkain. Nutrition talaga. Lalo ni kung ikaw ay tulad ko na galing sa diabetes. Iba kasi ang pagpayat ng galing sa matagal na mataba, no? Diabetic, iba kasi yung ano nun eh. Ibang condition yun. And for you to lose the weight, naturally, effectively, iba rin yung approach and very focused on nutrition. Okay? Kaya nga sinasabi ko ngayon, naging simple na lang sa akin. I work on 3 pillars. First is natural food versus artificial. Natural lang ang dapat mong i-take versus artificial. Ang artificial, yan yung gawang chemical. Okay? Mga powders na hindi natural. Okay? Parang synthetic. Okay? Yan yun. Okay? That's number 1. Init. Number 2 is proper timing. Timing. It's very important eh. Like, timing ng food. No? Ano yung kakainin? Ano yung order
ng food na pagkain mo, no? Proper timing kung kailan ka kakain, 'di ba? So for example, ako naka-UMAD kasi talagang totally ni-skip ko na yung breakfast. Ang breakfast, no? Pag kumain ka kasi right after you wake up, as in upon waking up, ang mangyayari niyan, guys, tataas ang sugar at insulin mo. Kasi normally, kumbaga sensitive ka, parang naka-fast ka, number one. Number two, naturally elevated na mo yung sugar at insulin levels mo. Naturally. Pagkagising mo, binubuhay ka na ng katawan mo, okay, time to work. So, pag dinagdagan mo pa yun, lalo na ng mga matatamis, doon tayo nasanay sa breakfast na gano'n, di ba? Pancakes, sarap. Cheesy egg desal, McDo, pandesal na may matamis na spread, di ba? Doon tayo nag-umpisa eh. So, pag ginawa mo yun, araw-araw mo yun, 3-in-1 na coffee pa, na matamis din, talaga magsa-spike sugar mo. And no wonder maging diabetic ka. So guys, kahit payat ka ha, pero yung continuous yung sugar mo, ibig sabihin hindi ka nag-fat storage mode. Di ba? Pero elevated talaga yung sugar mo, diabetes ka pa rin. Maraming ganyan, di ba? Ako, yung matabang diabetic. Ganon. So yun yung pangalawa, di ba? Yung pangatlo guys is consistency. Consistency, day in, day out, every single day. As in, tinanggal ko na sa isip ko yung kailan ba pwede mag-cheat, no? Cheat days. Kailan ba pwedeng kumain ng ganito? Kailan ba pwedeng mag-cook? Kasi guys, dagdag stress sa utak yun. Kailangan balance, ganito ba? Ibabalansin mo yung hindi maganda sa maganda? Hindi. Ang ibabalansin mo, yung maganda sa maganda. Di ba? So, natural food. Guys, nabubusog ako, sumasaya ako sa natural food naman na eh. Diba? Oh, so kunyari, gusto ko ng matamis. Oh, hindi magfo-fruits ako. Diba? Or, pwede akong mag-honey. Diba? Alam mo ang table sugar, cane sugar, kahit highly processed yan at mataas ang GI niyan, pwede kang mag-konting-konti nun eh. Para lang mapatamis mo yung drink mo. So, very, kasi it's still naturally sourced. Di ba? Ang counter lang naman dyan ng mga ibang sweeteners. Kung gusto mong tuloy-tuloy pa rin na matamis. Di ba? Walang problema kung yun ang gusto mo. At least, zero sugar yun and zero calories. Di ba? Pero ako, personally, sanay na ako sa bland. No? Sanay na ako sa mapait. Ganon. And that's what's helping me. And kasi ako personally feel ko, extreme na rin yung naging sakit ko. So, kung extreme ang sakit mo, diba? Ako, naging extreme din yung aking solution. But over the years, yun nga, na-realize ko, it doesn't have to be that extreme. Diba? So, kunwari, yung ngayon, nauuso yung fasting. Guys, 11 years ago, nag-juice fast na ako. Sus Mariosep. Ngayon, upgraded lang ang juice fast namin because I added chia fibers. Yung chia fiber na yun will add fiber to your juices. So, bakit kailangan juice when you fast? Kasi pag beginner ka pa, hindi mo pa alam paano. As in, pag tinanggal mo totally ang food sa'yo, magugutom ka. Okay, kailangan mo lang mag-ease into it. And how do you ease into it? Siyempre, kailangan no solids, pero with nutrition, yung parang feel mo may laman pa rin ng tiyan mo. And the best alternative to that is juice. Juice fast. Kasi yung juice, maliban sa may fruit siya na may nutrition, di ba, minerals, may vegetables. Yung vegetable juice din talaga yan. Di ba? So, napoprovidean ka niya ng nutrition, at the same time, electrolytes din. Di ba? Para hindi ka parang nababaliw pag naka-fast. Gagawin mo lang to 1, 2, 3 days. Guys, after nun, on your 4th day, sanay ka na. Kahit mag-water fast ka na lang. Diba? Mag-electrolytes ka na lang. Okay na yun. Diba? So, ganun yung ginagawa ko. Pero, yun nga, kaya sinabi kong hindi magandang extended. I extended for like years. 1.5 years to 2. Makakalbo ka. Okay. So, gano'n. Napag-aralan ko na, pinagdaanan ko na, and yun guys, sinishare ko sa inyo. Okay? So, I guess that's our time. Time's up. See you again tomorrow sa ating Daily D Talk. Paalam. Bye. Whew.